Bago mamatay, sinabi ni Lolo na may nakatagong milyong-milyong salapi sa bahay. Pero hindi pa niya nasabi kung saan nakatago ang pera ng pumanaw siya. Kaya't pinagsuyuran ko ang buong bahay, loob at labas. Sa huli, isang lumang basurahan lang ang nakita ko. Habang iniisip ko na baka niloloko lang ako ni Lolo, biglang napansin ko ang isang kakaibang bagay. Yung 5 bote ng tubig na basta na lang itinapon ko sa basurahan kanina. Ngayon, naging 10 walang laman na bote na. Akala ko'y nagiging malabo ang paningin ko. Saan ba naman nagmula itong karaniwang sirang palanggana? Ito ay malinaw na ang alamat na kayamanan. Kaya't kinuha ko ang isa 0 bote na ito. Ibinalik ko ang isang bote sa palanggana. Pagkalipas lamang ng ilang segundo, naging 2 na ito. Ang inilagay na bagay, isa ang nagiging 2. Sa isang iglap, pwedeng maging 20. Isang pirasong bote ng mineral na tubig ay pwedeng maibenta ng isang kurot. Oh my God! Magpapayaman na ako. Ganito ako nagsimula sa walang tigil na pagdudoble. Walang tigil kong inilalagay ang mga bote ng mineral na tubig sa basin. Kasabay nito, dinodoble ko ang mga bote. At walang sawa kong inilalagay ang mga ito sa sako ng balat ng ahas para itago. Isang oras mamaya, sa wakas ay napuno ko ng ilang malaking bag. Sakay ako sa lumang tricycle ng pamilya, na may dalang daan-daang kilo ng mga bote ng tubig. Dahan-dahan akong nagbisikleta papunta sa malapit na recycling station. Oy! Mukhang marami kang nakuha ngayon, bata. Tulungan mo akong timbangin, Lolo. Matagal na akong abala ng mahigit 1 oras. Sa wakas, natapos ng matanda ang pagtimbang ng lahat ng bote. Nagsagawa ako ng kalkulasyon. May kabuang 5,000 yuan. Masaya akong tinanggap ang pera at nagbisikleta pa uwi. Pagdating ko sa bahay, isinara ko ang pinto at hinila ang kurtina. Habang masaya akong binibilang ang 5,000 yuan na ito. Habang iniisip kung paano yumaman gamit ang puno ng kayamanan. Sa pagkakataong iyon, biglang pumasok sa isip ni Naitlu. Naitlu, putang ina, grabe. Putang ina, bakit ba ang tanga-tanga ko? Dahil kahit anong bagay ang kayang kopyahin nitong sirang bakal na palanggana. Diretso ko nang itatapon ang pera dito, di ba? Agad kong inilagay ang 5,000 na cash na kakakuha ko lang. Sa lumang palanggana, ilang segundo lang ang lumipas. Isang milagro ang talagang nangyari sa aking harapan. Ang 5,000 na inilagay ko kanina ay naging 1,000,000. Ang 1,000,000 ay naging 20,000. Ang 20,000 ay naging 40,000. At patuloy itong dumami hanggang umabot sa 1,280,000. Tumingin sa mga perang nakatumpok na parang bundok sa harap ko. Sobrang saya ko sa loob. Parang ako'y lumilipad sa saya. Mula ngayon, ako na rin ay isang tunay na mayamang tao. Anong mga mahuwiting, Jack Ma, at kahit si Bill Gates? Maghintay kayo sa akin. Darating ang araw na bibilhin ko kayo. Habang nakaupo ako sa sofa na puno ng pagmamalaki, bigla akong nakaisip ng isang seryosong problema. Agad akong humawak at kumuha ng isang bunto ng pera para suriin. Pagtingin ko, sira na ang mga kopyang perang ito. Ay may parehong numero sa orihinal na pera. Nang ako'y nalulumbay at nag-iisip na walang silbi ang kopyang pera, bigla akong narinig ang tunog ng katok na dumadagundong. Buksan mo na ang pinto, bilisan mo. Bilisan mo ang pagbabayad. Hindi maganda, narito na si Nije. Si Nije ay kilalang tambay sa henerasyong ito. Mga 1 taon na ang nakalipas noon. Gusto kong bigyan ang Diyosa ng pinakabago at pinakamagandang iPhone. Dahil noon, wala akong masyadong pera. Kaya't napilitan akong mangutang kay Nije. Nasa gitna ako ng pag-aalinlangan kung buksan ang pinto. Nang bigla itong tinadyakan mula sa labas. Nico, sinabi natin ito noon. Sino ba ang nagsabi sa'yo na okay lang? Bastos na bata. Nakasulat sa kontrata ng utang ang lahat ng ito. Nakasulat ng malinaw at tiyak. Kung hindi mo ako mababayaran ng 200,000 kasama ang interes ngayon, ikaw. Bata, wag mong asahang makakalabas ka sa pintuang ito ngayon. Nakausap mo ba ng mali ang mga numero? Alam ko, utang ko sa'yo ay 170,000, di ba? Dagdag pa, nandito tayong 3 ngayon. Bawat isa ay may dagdag na 1,000,000 na bayad sa pagtakbo. Hindi ba ito labis? Sakto lang na 200,000. Ngunit 1,000,000 lang ang pinahiram ko sa iyo na kapital. Sa nakaraang taon, nabayaran ko na sa iyo ng mahigit 80,000. Ah, masakit. Hindi ka ba magbabayad? Mga kapatid, maghanda na tayong manakit. Ngayon ko lang biglang naisip ang bagay na ito. Yung 1.28 milyon na cash na kakakopya ko lang. Pero lahat ng numero sa perang iyon ay pare-pareho. Hihi! Nico, kanina lang ako nagbibiro sa'yo. Kakatapos lang ibenta ng tatay ko ang bahay namin. Itong mga pera sa mesa ay galing sa benta ng bahay. Tama, ayon sa kontratang pinirmahan natin. Ngayon, 1 araw ka ng overdue. Ang ibinabayad mo na 200,000 ay hindi sapat. Kailangan ko pang kumuha ng karagdagang 50,000 na late fee. 50,000 paano magiging sapat na tanda ng sinseridad? Yung mga kamag-anak at kaibigan ko ayaw akong pautangin. Tanging ikaw lang ang handang maniwala na makakabayad ako. Yung perang ito, bukod sa dapat bayaran na prinsipal. Yung natirang pera ay bilang pasasalamat ko sa iyo. Sa kabuuan, ito ay 1.28 milyon na cash. Mula ngayon, tapos na ang utang natin sa isa't isa. Masaya ka ba sa ganito? Ha. Talagang hindi ako nagkamali sa iyo mula sa simula. Talagang ikaw ay isang taong marunong tumanaw ng utang na loob. Ganito na lang, tatanggapin ko muna ang perang ito. Para bang ako ang nag-iingat nito sa isang panahon. Kung sakaling kailanganin mo ulit ng pera sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Siguradong pinahiram sa iyo ng kuya mo sa pinakamababang interes. Pagkatapos ay inilabas ni Nigay ang utang. At sa harap ko ay pinunit ito.
Kasama ang 1.28 milyong cash at masayang umalis kasama ang mga kasama. Ngayon ay mayroon na akong ganitong kayamanan sa kamay. Kailangan ko pa bang pumunta sa iyo para mangutang? Hayaan mo munang mag-enjoy ka sa ilang sandali. Pagdating ng panahon, hindi ako kikilos para ayusin ka ng personal. Mamatay ka sa hirap. Si Fobole ay tiyak na tutulong sa akin para ayusin ka. Matapos umalis ang grupo ni Nije, ako'y nagpunta sa harap ng isang tindahan ng ginto ng mag-isa. Napakaliit ng tindahang ito. Isang babaeng nagbebenta lamang ang naroon. Ngunit mabuti na lang, sumusuporta ang tindahang ito sa negosyo ng pagbili ng ginto. Ngunit nang pumasok ako sa tindahan, agad akong naharang. Ano nang ginagawa mo sa ganitong lugar? Hindi ito talagang lugar na dapat mong puntahan. Saka, hindi mo naman kayang bumili ng alahas dito. Ano, hindi na ba kayo nagnenegosyo kahit nakabukas ang pinto? Nang makita ko ang mukha ng waitress, bigla akong nakaintindi. Ay, ikaw pala iyon. Ay, ikaw pala, anong kailangan mo? Liu Ruyan, paano ka nandito nagtatrabaho? Anong kailangan mo? Bakit hindi ako pwedeng nandito? Anong klaseng tanong yan? Nagtatrabaho ako dito bilang part-time para kumita ng extra. Mabilis kang umalis dito. Huwag mong hadlangan ang negosyo ko. May malaking kliyente pa akong darating para tingnan ang alahas. Huwag mong hayaan na mapababa ang antas nito. Ikaw. Anong nangyayari kay Xiao Liu? Boss Zhou, sa wakas ay dumating ka na. Napakabuti, ang pulubing ito ay ayaw umalis sa tindahan. Naghahanap ako ng paraan para paalisin siya. Pulubi, kilala mo ba ang taong ito? Tama, siya talaga yung tambay na pulubi. Noong nag-aaral pa kami, kaklase ko siya. Walang pera sa bulsa pero ayaw magpakita ng kahinaan, ang hirap ng buhay. Hiram siya ng malaking utang sa usuri para bumili ng iPhone para sa best friend ko. Pero hindi niya nabayaran kalaunan. Nagkaroon ng malaking gulo, pati yung nagpapautang pumunta na sa school. Siguradong gusto niyang magnakaw sa bahay natin ngayon. Gusto ko itong gintong bar na ito. Bibilhin ko ito. Sir, ang gintong bar na ito ay nagkakahalaga ng ilang libong piso. Sigurado ka bang may ganoong kalaking pera sa bulsa mo? Naaalala mo pa ba yung masamang ugali mong mahilig magmalaki kahit wala namang pera? Hindi ka pa ba nagsasawa sa mga aral na natutunan mo noon? Dito ay sa tunay na buhay tayo. Walang magpapakaawa sa'yo. Hindi ka pa rin nagbabayad ng utang mo sa mataas na interes. Kaya't naglakas loob kang pumunta dito para bumili ng gintong bar. Hindi ito basura. Tinatimbang ito ayon sa kilo. Boss, magpapasya ka ba kung itutuloy mo ang negosyo o hindi? Hindi ito negosyo para sa tulad mong tao. Dahil kahit papaano, magkaklase tayo noon. Hindi na kita papayagang magpakasira pa ng pangalan mo. Umalis ka na dyan. Ayoko nang maniwala sa kababalaghan na yan. Yung maliit na 0 gram na gintong bar, kukunin ko at babayaran ng cash. Saan kaya nanggaling yung pera nitong hangal na to? Noong nakaraang araw sa grupo ng mga kaklase, hindi ba may nakakita sa kanya na nakaluhod sa gilid ng kalsada, nangongolekta ng basura? Benta ba niya iyon? Ginoo, ito ay tunay na ginto, buong buo. Ang 408 na gramo ay isang magandang produkto sa pamamahala ng pera. Ang pirasong ginto ay nagkakahalaga ng 4,500 pesos. Suportado rin ng aming tindahan ang pagbili muli ng ginto. Ginoong Zhou, sinabi niyo kanina na sinusuportahan niyo ang pagbili muli, tama ba? Ngunit ang presyo ng pagbili muli ay ang kasalukuyang presyo ng ginto minus 0 pesos. Kapatid, kung sa tingin mo mababa, maaari ka ring pumunta sa bangko para magbenta. Ang mga bagay na ito ay may mga wastong sertipiko. Ginoong Zhou, sa tingin ko ay nagkamali kayo sa aking ibig sabihin. Hindi ko balak ibenta ang gintong bar na ito. Kundi nais kong tanungin si Boss Zhou kung tumatanggap siya ng ginto. Mayroon akong kaunting stock. Naghahanap ako ng paraan para maibenta ito. Kapatid, ano ang ibig mong sabihin dito? Kung gaano karaming stock mayroon ka, kayang-kaya ko yan dito. Anong kalidad nito? Siguro mga ilang kilo ang bigat nito. Siguro mga 10 kilo ito. Lahat ito ay 400. Madaling suriin ang purong ginto na ito. Alam mo agad kung totoo o hindi. Wala akong kakayahang mandaya at lokohin ka. Hindi ko lang alam kung kaya mo itong lunukin, Boss Zhou. Ha. Hanli. Sobrang nakakatawa ka talaga. Bumili ka ba ng 0 gramo ng ginto kanina? Hindi mo na alam ang hilaga, timog, silangan at kanluran. Alam mo ba kung gaano kalaki ang halaga ng ilang dosenang kilo ng ginto? Sino ang nagturo sa'yo, Xiao Liu, na makipag-usap sa mga customer ng ganyan? Boss, huwag kang magpaloko sa kanya. Talagang napakayaman niyang tao. Ilang libong piso lang yan. Hindi pa rin alam kung saan niya ito nakao o nakuha. Tumahimik ka na. Paano kita tinuruan noong training sa trabaho? Isa ka lang pansamantalang manggagawa. Ayusin mo ang posisyon mo. Yung maliit na gintong bar na ito, kasya na sa 2 buwang sahod mo. Nang makita si Liu Ruyan na binastos ng boss ng harapan. Sa puso ko, sobrang saya ko talaga. Zhu Sheng, malaking yaman. Itong ilang libong yuan, walang kwenta yan. Basta't matapos ang 12:00 ng gabi. Ang hawak ko ay hindi na ilang libong yuan lang. Kundi milyon-milyong pera na basta-basta lang. Ang tunay na pangalan ng boss ay Hanli. Isa siyang mahirap. Kami ay magkaibigan at mag-aaral sa universidad. Alam na alam ko kung anong kalagayan ng pamilya niya. Alam ng buong school na sobrang mahirap ng pamilya niya. Kung pwede lang nilang kunin ang ginto mula sa bahay nila. Tapos umabot pa sa puntong nangutang siya sa mataas na interes para bumili ng cellphone. At hindi pa niya mabayaran ang utang. Hinahabol siya ng mga tao at tinutulak pa. Sabi nila, pagkatapos ay ibinenta ng magulang niya ang bahay nila. Pero hindi pa rin nila napuno yung butas na yun. Tumahimik ka na. Kung magsasalita ka pa ng isang beses, aalis na ako. Kuya Liu, dahil sa pakikisama kay ni Je, binigyan kita ng pagkakataon na mag-intern.
Kung hindi ka magpapahalaga at hindi magpapakumbaba, simula bukas, hindi ka na kailangang pumasok sa trabaho. Humingi ka agad ng tawad. Kung hindi, tapos na ito. Kung hindi, bukas ay ipapapak mo na ang gamit mo at aalis ka. Pasensya na, Ginoong Hanli. Nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad sa aking mga sinabi at ginawa kanina. Hindi ako nakikipag-usap sa mga mababang tao. Mukhang hindi ito ang tamang lugar para makipag-usap, Boss Zhu. Ginoong Han, sinabi mo kanina na may 20 kilo kang mahirap na kalakal. Hindi mo naman ako pinapahirapan, di ba, Zhu? Boss Zhu, paano ko naman maaring gawing biro ang sitwasyon mo? Ako, kapag may sinabi, talagang sinasabi ko. Kapag may dalawa, sinasabi ko rin. Kung meron, meron talaga. Hindi ako nagsisinungaling. Pero hindi ko alam kung kayang ubusin ni Boss Zhao ang 10 kilo ng produkto na ito. Kung talagang purong 4 na siyam na ginto ito, pinapabalik ko sa 350 kada gramo. Kung gaano karami ang meron ka, yun din ang kukunin ko. Hindi ako magdududa. Kung ganyan ang presyo na hinihingi ni Boss Zhu, wala nang tunay na intensyon para makipag-cooperate. Sa susunod na pagkakataon, pwede pa tayong makipagtulungan. Hindi na pwedeng tumaas pa sa 375. Ito ang pinakamababang presyo. Masaya ang pakikipagtulungan at nagtagumpay tayo. Agad na sinamahan ako ni Boss Zhu palabas. Xiao Liu, pakiusap, iparehistro si Ginoong Han bilang miyembro. Mula ngayon, siya na ang aming Diamond member. Boss, hindi ko narinig ng maayos ang sinabi mo kanina. Bakit mo gustong gawing Diamond member ang pulubing ito? May problema ba sa utos ko? Pero mataas ang pamantayan para sa Diamond member sa ating tindahan. Hindi lang basta nakakatugon sa paggasta ng 1 milyon sa tindahan. Ang kwalipikado na magparehistro. Boss, nakalimutan mo na. Walang problema, basta sabihin mo lang, papasok ko na. Bukas, si Ginoong Han at ako ay magtatapos ng isang malaking transaksyon. Itong Diamond membership card ay tanda ng aking sinseridad. Ginoong Han, huwag mong husgahan ang lugar ko na maliit lang. Pero ang aming tindahan ng ginto ay kasapi ng Zhongha Ijadate Association. Malaki ang gamit ng Diamond membership card na ito sa kamay ko. Makakakuha ka ng karapatang makadalo sa taunang pagtitipon ng Zhongha Ijadate Association. Naghahanda na akong lumingon at umuwi. Iniisip ko na itong sirang card na ito, wala namang pakinabang. Biglang may nakarinig akong matinis na ingay mula sa likod ko. Hindi talaga siya magkakaroon ng ganoong karaming ginto. Siguradong niloloko kanya bukas sa transaksyon. Bakit kaya bigla siyang pumunta dito ngayon? Gusto lang niyang lokohin ka gamit ang Diamond membership card mo. Iyan alam mo na naman. Alam mo lahat, di ba? Magpatuloy ka lang sa pagpapanggap na malaki ang ulo mo. Sa tingin ko, hindi ka pa nakukonsensya sa mga naiwang kabiguan mo noon. Alam mo ba kung sino si Boss Zhu? Matapang ka bang kunin siya? Hindi mo alam kung paano siya namatay sa huli. Nakatayo si Zhu Dashing sa tabi at hindi nagsasalita. Parang tinanggap niya na lang ang mga sinasabi ni Liu Ruyan. Lalong pinapalakas nito ang kayabangan ni Liu Ruyan. Ang pulubi ay pulubi magpakailan paman. Hindi siya makakatuntong sa tamang entablado kailanman. Tama ang pagpili ni Xiaoyan na iwan ka noong una. Kung hindi, ngayon ay pinahihirapan ka pa niya. Seryoso ka bang naniniwala na hindi ko kayang maglabas ng ginto? Na hindi ko kayang makipagtransaksyon kay Boss Zhu ng ginto? Hanli, hindi ka maintindihan ng iba. Hindi mo rin ba ako maintindihan? Ikaw pa rin yung palaging tinutulig sa isang palaboy na clone. At nagsasalita ng walang hiya tungkol sa 200 kilo ng ginto. Kung mayroon kang ilang dosenang kilo ng ginto, Bien Bagley. Ako, si Liu Ruyan, ay luluhod at ibibigay sa iyo ang Diamond Card, Bien Bagley. Dahil sobrang nagmamadali kang lumuhod at umamin ang pagkakamali sa akin, Bien Bagley. Sige, tutuparin ko ang iyong nais, Bien Bagley. Para makamit mo ang iyong hangarin, Bien Bagley. Kung bukas ay maidadala ko ang ginto. Luluhod ka sa harap ko at magre-record ng video para umamin ang pagkakamali. Boss Zhou, kailangan mo akong gawing saksi. Ginoong Han, huwag kang mag-alala. Basta't walang problema sa iyong ginto. Papaluhurin ko siya sa lupa para iproseso ang Diamond Card para sa iyo. Pag-uwi, itinapon ni Hanli ang mga gold bar sa treasure pot. Mabilis na napuno ng gold bar ang harapan niya. May suporta. Nagtagumpay. Totoo na itong pagkakataong ito. Sa wakas, yayaman na ako. Bumangon na ako. Kasabay ng panahong ito. Si Liu Ruyan ay nagdusa ng kahihiyan sa araw. May galit sa puso. Hindi makatulog sa pag-iisip. Sa gabi, nag-usap siya sa grupo ng klase sa universidad. Si Hanli ay nag-aakto sa tindahan ng ginto. Nagpapanggap na mayaman. At dinagdagan pa ang kwento na inaapi siya ni Hanli. Pinipilit siyang lumuhod at gumawa ng video ng paghingi ng tawad at nang muli nang dumating si Hanli sa pintuan ng tindahan ng ginto. Pagkapasok niya sa pintuan ng tindahan ng ginto, narinig niya ang ilang tao na nagbibiruan at nagtatawanan sa kanya. Isang mahirap na walang kwentang tao. Na walang kahihiyan na nagsasabing mayroon siyang 50 kilo ng ginto. Talagang nakakatawa ito. Wala siyang takot na mapahiya. Kitang-kita namang puro kasinungalingan ang sinasabi niya. Kung totoo man na mayroon siyang 50 kilo ng ginto, bakit hindi siya makautang para bilhan ang Diyosa ng cellphone? Tama nga naman. Narinig ko na ang mga nakaraan niya. Kahapon, nagpakitang gilas siya sa harap ng boss ko at nahuli ko siya. Dahil dito, nagalit siya sa akin. Sadyang naghiganti siya sa akin. Sa iba't ibang paraan, pinagsalitaan niya ako ng pang-insulto. Habang nakikinig si Hanli sa mga pang-aasar ng mga taong ito sa kanya, nakangiti siya ng malamig. Diretso siyang lumapit sa kanila. Ay, nandito na talaga si Yulije. Hindi naman siya talagang nagdala ng ginto, di ba? Huwag naman sana tayong umasa ng wala. Siyempre, totoo ito. Bakit ko kayong lolokohin? Kahapon, nagpusta si Liu Ruyan sa akin. Sabi niya, kung makipag-deal ako sa boss nila, kailangan niyang lumuhod para gawin akong member.
Sa susunod, kailangan mo akong tulungan na mag-record ng testigo. Hindi mo ba sinabing hindi ako nagsinungaling? Ganito lang talaga magpanggap nitong bobo kahapon. Kaya't magpapalipas tayo sa pagmamaneho ng kabayo at panoorin kung ano ang mangyayari. Inaasahan ko ang itsura mo na nakaluhod at nagpapasok ng card sa akin. Hala, sa tingin mo lang ay bagay ka na. Sa oras ding iyon, lumapit si Boss Zhu at isang matandang lalaki. Ginoo Han, nandito ka na. Sana ay hindi ka nahirapan sa daan. Hayaan mong ipakilala ko sa iyo ang ginoong ito. Ito ay ang dalubhasa sa pagsusuri na si Zhang Xueliang. Ginoong Zhang. Magandang araw, Ginoong Zhang. Matagal ko nang narinig ang iyong pangalan. Hindi alam ni Ginoong Zhou kung saan tayo dapat magpatingin. Gawin natin ang pagsusuri dito sa bulwagan. Maaari na tayong magsimula sa pag-inspeksyon. Walang problema. Ginoong Zhang, pasensya na at kailangan ko ang inyong tulong. Diretso akong naglakad patungo sa counter. Inilagay ko ang maleta sa ibabaw ng salamin na counter. Ngunit wala pang anumang susunod na hakbang. Ginoong Han, buksan mo na ang kahon. Ano ba? Itong kahon. Nakalimutan ko na ang password ng bahagya. Pahintulutan mo akong mag-isip muna. Huwag kang mag-alala, Ginoo Han. Parang binibiro mo lang ako ba? Batang tao, mas maganda kung umalis ka na lang agad. Sa susunod, huwag ka nang lumabas para mandaya. Kung hindi, kapag nagalit si Boss Zhu, hindi magandang sitwasyon ang mangyayari. Isang sirang kahon lang naman yan. Ano bang hindi mo kayang buksan? Maghanap ka ng kutsilyo at direktang putulin na lang. Pero ang kahon na ito ay may malalim na koneksyon sa akin. Talagang ayaw ko sanang putulin ito. Bakit hindi mo sabihin na may damdamin ka sa mga gintong iyon? Bigla ka bang nagbago ng isip at ayaw mo nang ibenta? Tungkol sa nangyari ngayon. Maari kong hindi ka pagbintangan dahil kay Ginoong Zhang. Ngunit kailangan mo akong bigyan ng makatuwirang paliwanag. Hayaan mo na lang siyang lumuhod at humingi ng tawad sa iyo. Nang si Liu Ruyan ay nagmamalaki at akala niyang nanalo na siya. Biglang naisip ni Hanli kung ano ang numero ng password. Pinindot niya ng ilang beses ang ikot ng lock ng password. Narinig ang ilang malalakas na click na tunog. Biglang nabuksan niya ang kahon ng password. Hindi nagmamadali si Hanli. Kinuha niya ang isang piraso ng ginto mula sa loob. Ibinigay niya ito sa nakatayo sa tabi, si Zhang Xueliang. Guro, Lolo Zhang, pakicheck naman ito ng maayos. Kinuha ni Zhang Xueliang ang ginto at tinimbang ito sa kanyang kamay. Tiningnan niya ito ng mabuti at inikot-ikot ng ilang sandali. Pagkatapos ay tumingin siya kay Boss Zhou at sinabi, walang problema sa kargamentong ito. I-release ang mga ito. Walang problema sa kalidad at kondisyon. Ang purong antas ay ganap na umabot sa pamantayan. Sa aking maraming taon ng karanasan, siguradong purong ginto ito. Siyempre, para sa seguridad, para sa lahat ng posibilidad, maari kang gumamit ng propesyonal na kagamitan para sukatin muli. Ang mga sinabi ni Zhang Xueliang. Lahat ng iyon ay mga paimbabaw na salita. Kung talagang may lakas ng loob ang Zhu Dasheng na sukatin muli gamit ang propesyonal na kagamitan. Hindi ba't parang sinampal mo ang guro sa harap ng lahat? Boss Zhu, agad mong ayusin ang tao para timbangin ito. May iba pa akong kailangan gawin mamaya. CJ. Agad kong ipapagawa ang timbang para sa iyo. Liu Ruyan, anong ginagawa mo pa? Bakit ka nag-aaksaya ng oras? Agad mong kunin ang timbangan para sa akin. Boss, naiintindihan ko na. Agad kong kukunin. Hindi ko akalain na magdadala si Hanli ng ganito karaming ginto. Hindi ko ba talaga kailangang magpatira pa at humingi ng tawad ng harapan? Hindi, siya lang isang amoy mahihirap na walang kwentang tao. Hindi siya karapat-dapat. Mabilis na natapos ang pagtimbang sa lahat ng mga ginto. Nakita ko ang bank transfer na higit sa 11 milyon. Di maiwasang pumuno ng kasiyahan ang puso ko. Ngunit sandali lang ito at nawala. Kaya naisip ko ang isang mas kawili-wiling bagay. Boss Zhou, naalala ko na sinabi mo dati ng personal, na magbibigay ka sa akin ng isang diamond card mula sa inyo. Tama ba? Tama po. May ganito talaga. Ginoo Han, aayusin ko na agad para sa inyo. Xiao Liu, bakit ka nakatayo dyan lang? Naalala mo pa ba yung sinabi mong susuportahan mo si Ginoo Han kahapon? Kapag nangako, dapat to pa rin. Isang hampas ng laway, isang pako. Bahala ka nang magdesisyon. Huwag mo na akong hintayin. Boss, anong ibig mong sabihin yan? Anong ibig sabihin? Sino ba ang sasagutin ko kung tanungin mo? Kahapon, ako ang saksi sa inyong dalawa sa pustahan. Sa harap ng lahat, ikaw mismo ang nangakong ganoon. Basta ilabas ni Ginoong Han ang 50 kilo ng ginto. Kailangan kang lumuhod at bigyan siya ng membership card. Boss, hindi ako luluhod. Hindi ako luluhod. Liu Ruyan, hindi ba ang bibig mo ay para sa pagkain? At hindi para sa paglabas ng masangsang? Ang mga salitang nasabi ay hindi mo na maibabalik. Yes, Idzi, huwag mong akalaing nakakabahala ang pagkakaroon ng ilang pahirap na pera. Huwag mong kalimutan na nasa likod ko ay sinigan. Ngayon, pinapahiya mo ako sa harap ng maraming tao. Kung malaman ni Nigan, tiyak na hindi ka papayagang makalusot. Boss Zhu, narinig mo rin ba kanina? Sabi mo dati na gagawin mong saksi para sa akin. Ngayon, pinapahirapan ako ng tao. Pero nakatayo ka lang dyan, walang pakialam. Walang pakialam. Sa tingin ko, mas mabuti pang itigil na natin ang negosyo natin. Liu Ruyan, agad mong tuparin ang pangako mo kay Ginoong Han. Kung hindi, kahit na mayroon kang isa zero pang ni Jen na sumusuporta, ipapakita ko sa iyo kung ano ang magiging resulta ng paglabag sa pangako. Liu Ruyan ay nagpunta sa tindahan ng ginto para magtrabaho. Dahil sa kanyang paghanga sa katayuan ni Zhu Dasheng. Ngayon, nahaharap siya sa kanyang walang awang pagbabanta. Kailangan lang na sumunod at lumuhod sa tabi ng mesa. Ayusin ang iyong membership card. Iabot ito ng 2 kamay. Ginoong Han, pakitanggap ang inyong card. Liu Ruyan, tandaan mo ang aral na ito ngayon.
Hindi mo na kailangang magpanggap para ipaalala sa akin. Nang matapos ni Hanli ang kanyang mga gawain at umuwi, gumamit siya ng mamabao para magpadala ng 200,000 sa bawat isa sa kanyang mga magulang. Mabilis siyang nakatanggap ng kanilang kakaibang mga tanong na puno ng pag-aalala. Anak, ano bang nangyayari dito? Pareho tayong nakatanggap ng 100,000 sa aming mga account. Bastos na bata, pumunta ka na naman bang mangutang sa labas? Tatay, sinasabihan mo ang anak mo na ganyan. Ano ka ba? Mayabang ka. Huwag na kayong mag-alala. Yung pera, si Jen, inireklamo ng tao. Nagdesisyon ng korte na ibalik ang pera sa biktima. Bilang biktima, nakakuha ako ng 300,000. Buwisit na bata, huwag kang mag-imbento ng kasinungalingan para lokohin ako at ang nanay mo. Kung may ginawa kang masama o labag sa batas, mabilis kang pumunta sa istasyon ng pulis at sumuko para makuha ang magaan na parusa. Hindi ko talaga kayo niloloko. Ang lokohin kayo ay parang tuta. Nagpadala ako sa inyo ng 100,000 bawat isa sa bangko. Iniwan ko ang 100,000 sa sarili ko bilang puhunan. Gusto kong subukan magnegosyo ng maliit. Magpapakasaya lang. Huwag kang mag-aksaya ng pera at mag-invest ng walang plano. Itabi mo ang 30,000 para sa pagpapakasal mo. Pagkatapos ay magtutulungan tayo ng tatay ko sa pabrika ng damit bilang gwardiya. Anak, anong sinasabi mo? Gusto ng anak na gumawa ng maliit na negosyo. Hayaan siyang gawin ito. Matapos ang mga nangyari dati, naniniwala akong tiyak na lumaki na ang anak natin. Nakaintindi na. Anong paglaki ang sinasabi mo? Mukhang hindi ko ito nakikita. Natatakot akong baka tumaas na naman ang ulo ng batang ito. Anak, naisupport ka. Magpakatapang ka lang. Gawin mo ng maayos. Magpakita ka ng magandang resulta para sa kanila. Ayoko nang magsalita pa. Kung magsalita pa ako, baka mainis ka na naman. Magpakaabala ka na lang sa sarili mong mga gawain. Matapos ang tawag, huminga siya ng malalim. Maaliwalas na humiga si Hanli sa kama. Nangarap kung paano niya gagastusin ang mahigit 1,000,000. Pagkatapos ng gabi, si Hanli ay sumakay ng bisikleta papunta sa apat na shop. Ngunit hindi niya inaasahan, makikita niya ang isang kakilala. Muling nakatagpo niya ang sales assistant na may mapanlait na tingin. Gusto kong makita ang sasakyan. Alamin ang tungkol sa configuration. Tulungan mo akong ipakilala. Magrekomenda ka. Sa ganitong kalagayan mo, kaya ka pang bumili ng sasakyan. Umupo ka na sa isang tabi. Huwag kang makialam. Huwag mong hadlangan ako sa pagtanggap ng iba pang mga kliyenteng may kakayahan. Haha, anong klaseng attitude yan? Parang typical na dog eyes looking down on people, no? Siya ohe, bakit tinatanggap mo kahit anong klase ng tao? Ganito kayo naging top sa sales, Ay, hindi ba si Wang Xiao ito? Nandito ka na pala. Yung Maserati na pinanood mo last time. Pwede pa rin namin apply ulit ang libreng maintenance na ito para sa iyo. Nasisiyahan ka ba sa ayos na ito? Anong nangyayari sa'yo? Hindi mo ba alam ang tungkol sa unang dumating, unang serbisyong prinsipyo? Siyempre, ako ang unang pumasok, okay. Wala ka na bang pakialam sa akin? Tanging siksiyaw, hina dumating ka makailan ang pinapansin mo. Kung talagang wala kang oras para sa akin, hindi na ako kukuha ng sasakyan dito ngayon. Si Wang Xiao ay dito para kunin ang sasakyan. Ang malaking kliyente na Red Wolf ay may presyo na higit sa 300,000. Kaya mo bang bayaran? Hindi kita tinatanggihan. Pinapayuhan kitang umalis na. Huwag dito magkalat ng gulo. Huwag mong hadlangan ang malaking transaksyon ko kay Wang Xiao. Kuya, gusto mo ba ng libreng serbisyo? Kailangan pa nating maghintay hanggang sa maging available sila bago ka namin maimbitahan. Ngayon, si Xiao Hina ang mag-aasikaso ng papeles ng pagpapalit ng sasakyan ko. Tama si Wang Xiao, hindi siya nagkakamali. Siya ay tiyin namin sa shop. Wala kang karapatan. Pumunta ka sa lugar na malamig at magpahinga. Akala mo kung sino ka na, may ka na, di ba? Ang galing mo talaga. Talaga namang kahanga-hanga. Anong masama sa pagiging magaling? Kung may kakayahan ka, bumili ka ng isang sasakyan ng buo dito mismo. Agad kitang pagsisilbihan. Kung bibili ako ng mas mahal na sasakyan kaysa dito, maaari ba akong magbigay ng anumang karagdagang kahilingan sa iyo? Habang si Hanli ay nag-iisip na hanapin ang manager bilang saksi, isang babaeng nagbebenta ang lumapit na may dalang folder. Magandang araw po, sir. Pasensya na po. May maitutulong po ba ako sa inyo? Nana, talagang pinili mo ang tamang oras. Huwag mong kalimutan na pinaalalahanan na kita na kakabukas mo lang dito, hindi pa isang buwan. Hanggang ngayon, walang nabebentang kahit isang sasakyan. Kung magpa-practice ka, maghanap ka ng seryosong gustong bumili. Sayang lang ang oras at laway mo sa pagpapasaya sa kanila Kagalang-galang na Ginoo. Tama ang iyong sinabi. Makatarungan lang na gusto ng customer na makita ang sasakyan. Dadalhin ko siya para makita. Para lang makasanayan niya ang modelo. Dalhin mo si Wang Xiaoxian at pirmahan ang kontrata. Talagang hindi marunong umunawa ng kabutihan. Kung gusto mong magbigay ng serbisyo sa mga probinsyano, bahala ka. Sige, magbigay ka ng magandang serbisyo. Huwag kang magreklamo. Ginoo. Pasensya na at pinaghintay kita. Pasensya na. Susunod, ipapakita ko sa iyo ang modelo ng sasakyan na gusto mo. Kailangan ko ng kaunting saksi mula sa iyo. Basta't bumili ako ng sasakyan. Mas mahal ito kaysa sa sasakyan ng lalaking iyon. Maaari na akong magbigay ng anumang kahilingan. Sa nagbebenta na si Ayos lang, Ginoo. Walang problema sa maliit na bagay na ito. Hindi ko naman kailangan maging saksi dito. Sa tindahan namin, may mga gift sa lahat ng dako. At mayroon ding voice control system na nagre-record ng lahat. Maaari itong magbigay ng matibay na ebidensya para sa iyo. Sige, dalhin mo na lang ako para bumili. Nasaan ang pinakamahal na super god na kotse sa tindahan? Yung pinakamahal na super god na kotse ba? Hindi mo na kailangan pang mag-isip ng mabuti. Mahalaga ang oras ko. Wala akong oras para mag-aksaya.
Dalhin mo na lang ako para makita ang sasakyan. Dinala ni Nana si Hanli sa SUV car area. Bago pa siya makapagsalita tungkol sa mga detalye ng sasakyan, dumating si Wang Erdan at Hijon na bagong tapos sa kanilang mga papeles. Naglalakad sila ng mayabang patungo sa direksyong ito. Nana, mukhang gusto mong maging regular na talaga, sobra na yata. Bumaba ka pa ng isang probinsyano dito sa Supreme Sea area. Para siyang binenta ang sarili niya, hindi pa nga makabili ng isang gulong. Senior, wag mong sabihin ng ganito kasakit. Baka talaga kayang bumili niyan. Sales, Nana, para kang gusto akong pagtawanan. Seles, gusto mo ba akong pagtawanan para lang mapasa akin ang aking bulaklak? At kaya pang bumili. Tanungin mo siya kung kayang bilhin. Wag na magpakitang tao dito, umalis na tayo. Ate na, gusto ko ang super sports car na ito. Pwede bang magbayad gamit ang mama bao? Ginoong Han. Hindi ako nagkakamali, di ba? Seryoso ka sa sinabi mo kanina. Hindi kita kayang lokohin. Dalhin mo ang telepono mo. Magpunta ka na sa cashier para magproseso. Ako na bahala, di na ako sasama. Upo na lang ako at maghihintay. Ang password sa pagbabayad ay 383,838. Kahit na hindi talaga naniniwala si Nana. Pero sinubukan pa rin niyang subukan. Pumunta siya sa cashier para magbayad. Habang si Wang Erdan at Hijon ay nakabuka ang mga bibig, at hindi makapaniwala sa katotohanan sa kanilang harapan. Isang malinaw na boses ang narinig mula sa maliit na speaker sa cashier. Mama, nakatanggap ng 1.55 milyong yuan. Si Nana ay masayang lumapit na may pulang mukha. Ginoo, ito ang inyong cellphone. Pakisiguradong itago ito. Ate Nana, may isang bagay na nais kong ipagawa sa iyo. Maaari mo bang tawagin ang manager mo? Gusto kong magbigay ng isang maliit na mungkahi sa kanya ng personal. Sige, Ginoong Han. Mangyaring maghintay ng kaunti. Hintayin mo, pupunta ako agad sa manager. Nalaman ni Wang Erdan na talagang nahihiya siya. Ayaw na niyang magtagal sa lugar na ito. Mabilis na umalis na parang may ginagampanang bagay. Si Hijon ay labis na nagsisisi sa kanyang isip. Pakiramdam niya, hindi lang siya nawala ng butil ng sesame, kundi isang buong pakwan. Kundi siya ay talagang nakabangga ng isang malaking pako. Dapat sana ay akin ang order na ito ni Nana. Dapat sana ay ako ang pumirma dito. Paano mo naman naisip na makakalampas ka sa akin at makikipagtransaksyon kay Ginoong Han ng direkta? Ikaw ang hindi tumingin sa taong si Ginoong Han kanina. Ngayon sinasabi pa na orihinal na sa iyo ang order na to. Ang kapal ng mukha naman. Sobra na talaga. Nana, ako ang nauna sa iyo. Anong problema kung akin ang isang order? Dapat ba? Nana, wag na makipag-usap sa kanya. Sayang lang ang oras. Patawag mo ang manager mo dito. Akala mo sino ka? Isang tawag lang ba ang kailangan para makuha ang manager? Hindi binigo ni Nana ang kanyang tungkulin. Mabilis ang kilos. Talagang naipatawag ang manager. Dumating ang manager na nagmamadali. May ngiti sa kanyang mukha. Gino, paano po kayo nakarating dito sa akin? May kailangan po ba kayong serbisyo o tulong mula sa akin? May isang hiling lang po ako. Makinig ng mabuti. Agad ninyong tanggalin siya sa trabaho. Simula ngayon, hindi na po kayo pwedeng kumuha ng kanyang serbisyo sa kahit anong sangay ninyo. Ano ka ba? Naglalakas loob kang makialam dito. Ako ang pangunahing bentahe ng tindahan. Kung wala ako, lahat sila ay magugutom. Tumahimik ka nga. Umayos ka sa tabi. Ginoong Han, pakiusap, kalmahin mo ang iyong sarili. Si Hijon ay nakabangga sa iyo. Siyang may kasalanan. Ako'y humihingi ng taos pusong paumanhin sa ngalan niya. Pwede bang kalmahin mo muna ang iyong sarili? Mag-usap tayo ng maayos. Gusto kong ipagtanggol siya. Nais mong humingi ng tawad para sa kanya, di ba? Naniniwala ka bang kaya kong ipatanggal siya ngayon? Bukas, kaya kong ipaalis ka rin. Ginoong Han, pakiusap, kalmahan mo ang iyong sarili. Huwag kang magalit. Mag-isip tayo ng mas maayos at maingat na solusyon. Para makapagbigay sa iyo ng kasiyasyang sagot. Ano sa tingin mo? Manager, hindi mo naman talaga siya pinapaniwalaan, di ba? Kailangan mo akong tanggalin ng walang awa. Hindi mo maaring gawin yan. Huwag kalimutan. Kahapon, kumain pa tayo ng magkasama. Kahapon lang, binigyan ni Hijon ang asawa ko ng pinakabago at sikat na handbag ng Sofo. Kung tatanggalin mo siya, paano ko siya kakausapin tungkol dito? Kung ganito ka nahihirapan ang manager. Sige na lang, para bang wala akong sinabi kanina. Huwag San, huwag kang padalos-dalos. Huwag magpadala sa emosyon. Mag-usap pa tayo. Siguradong makukuha namin ang gusto mong kasiyahan. Kanina, nang binabayaran ko si Huang San, hindi sinasadyang natuklasan na mayroon siyang 1 milyong balanse. Si Hijon ay madalas na maingat at marunong sa kanyang mga kilos. Bakit ngayon ay nagkamali siya ng tingin? Nakikita ang hindi matitinag na anyo ni Ginoong Han. Mukhang imposibleng hindi siya tanggalin si Hijon. Sige na, magkunwari na lang tayong tatanggalin siya para sa palabas. Pagkatapos ay lihim na siyang ibabalik. Ginoong Han, pakisuyo, kalmahin mo ang iyong sarili. Huwag mo siyang pakialaman. Sasang-ayunan ko ng palayasin si Hijon. Sige na, dahil naunawaan mo at matino kang tao. Hindi na kita pipilitin tungkol dito. Pero huwag mong gawing peking pag-alis niya. Para lang mapaniwala ako at mapalusot mo. Kung malaman ko na may ginagawang ganyan ka, sisiguraduhin kong hindi ka makakatakas ng hindi napapahiya. Parang may telepatya ba itong batang ito? Alam niya lahat ng iniisip ko ng malinaw. Sige na, hindi pwedeng mapanatili ang anak at hindi mapalaya ang sarili. Kailangan ko ng isakripisyo si Ijun, ang hangal na ito. Ijun, pumunta ka na sa accounting at kunin ang sweldo mo ngayong buwan. Umalis ka na. Huwag na kitang makita pa. Ijun, nakikita ko ng tuluyan nang nawala ang lahat. Walang magawa. Bigla na lang siyang napaluhod at bumagsak sa lupa. Matapos ayusin ang nakakainis na si Hijun. Hindi na nagtagal si Hanli. At diretsong umuwi na.
Pagdating sa bahay, biglang nagkaroon ng matapang na ideya si Hanli, na ang palanggana ay kayang kopyahin ang kahit anong bagay. Kung gagamitin ko ito para maligo. Anong kamanghamanghang bagay ang mangyayari? Pagkalipas ng kalahating oras, tapos na ang mainit na paliligo. Pagkatapos maligo ni Hanli, nakatayo siya sa harap ng salamin. Parang mas gumanda talaga ang kutis ko. Kung ganito nga, kahit ang balat ko ay maaaring gumanda. Maaari bang gumaling ang karaniwang sugat? Mukhang kailangan kong maghanap ng magandang tirahan at subukan ito ng mabuti, upang muling patunayan ang mahiwagang kapangyarihan ng banga ng kayamanan. Sumakay si Hanli at muling pumunta sa 7 bituin na hotel. Magkano ang halaga ng inyong marangyang suite sa isang taon? Sir, wag po kayong magbiro. Nabigla ako. Mas mabuti pang bigyan ko kayo ng isang business room. Gaano kakatagal balak mong manatili? Sapat na ba ang isang linggo? Hindi mo maintindihan ang Chinese o masama ang pandinig mo. Sinasabi kong manatili ng isang taon. Naintindihan mo ba? Ang marangyang suite ng isang taon. Naintindihan mo ng malinaw? Anong nangyayari? Anong nangyari? Anong klaseng gulo ang ginagawa ninyo? Ang hindi magandang epekto nito. May mga ibang bisita na magrereklamo. Para bang sinadyang magulo ng manager na ito. Hindi siya nagpa-reserve ng maaga. At hindi rin siya miyembro ng hotel namin. Pero gusto pa rin niyang magpabuok ng presidential suite. Kailangan pa ng isang taon para buksan. Magandang araw, ano po ang tawag sa inyo, Ginoo? Nais po ba ninyong magstay sa presidential suite ng isang taon? Ano po ang dahilan? May problema ba kung mag-book ako ng presidential suite ng isang taon? Ang simple ng damit mo. Mukhang wala kang pera. Maging ang maleta, ayaw pang ibigay. Mukhang ayaw ng bellboy na magbigay ng tip sa ibang tao. Hindi ko pa nakikita ang katulad mong bisita. Nagmamalabis ka ba? Hindi ito basta-basta. Tumahimik ka, Lindsay Oli. Kung ayaw mo na, umalis ka na agad. Ginoo, kung gusto ninyo ng isang taong luxury suite sa loob ng isang taon, talagang kwalipikado kang makakuha ng aming Black Gold Supreme Card. At sa parehong pagkakataon, otomatikong makakakuha ka ng pinakamataas na benepisyo. Bilang miyembro sa lahat ng aming mga hotel chain. Ngunit ang lahat ng gasto sa pananatili sa taong ito ay kailangan mong bayaran ng buo at hindi ito maibabalik sa kalagitnaan. Sigurado ka bang nais mong mag-book? Tuloy na. Maaari akong magpatuloy sa mga walang kwentang usapan. Saan nanggaling ang napakaraming walang kwentang salita? Nagsasayang ka ng oras ko sa mga walang kwentang usapan. Ginoong Han, ang kabuang halaga ay 6,164,120 yuan. Paano mo gustong magbayad? Ginoong Han, maligayang pagdating sa Xian Hotel. Umaasa kami na sa susunod na isang taon. Dito ay maaaring maging iyong mainit at komportableng tahanan. Kami ng buong staff ay handang maglingkod sa iyo. Nakikita mo ba na walang katapusan ang pera ng lolo? Talagang walang katapusan. Sobra-sobra ang pera. Sa maikling sandali habang dinadala siya sa presidential suite. Uy, hindi ba't si Hanli yan? Hindi ko akalain na nagtatago ka sa lugar na ito. Tinitigan ni Hanli ang magkasamang lalaking at babaeng ito. Di maiwasang naalala niya ang masakit na nakaraan. Noon, dahil lang dito sa babae, ibinigay niya ang lahat ng pambili ng demolisyon sa bahay sa ni Jen. Hanli, ikaw ang mapanlinlang na tao. Ikaw ang nagdulot sa magandang kaibigan ni Xiao Yan na si Liu Ruyan na mapalayas. Gusto mong magbilang ng utang na loob. Ayusin mo ng maayos. Si Liu Ruyan ay nagdusa sa kanyang sariling mga pagkakamali. Karapat dapat siyang malas. Ano nang pakialam ko sa kanya? Huwag kang makialam sa mga bagay na wala kang kinalaman. Walang magawa. Yithwe, akala mo dahil kumita ka ng kaunti, ikaw na ang hari. Pagod na ako sa mga hindi makatarungang yaman. Wala kang halaga. Bodong wala. Ikaw, Huang Dasha, wala ka na sa Huang Group. Wala ka na sa bahay na nagbibigay sa iyo ng proteksyon. Ano ka na ngayon? Huwag kang lumapit sa akin ng ganyan. Amoy ng kahirapan. Natatakot akong maamoy ang masamang amoy mo. Kung usapang amoy, ikaw na itong naubos sa alak at babae. Kung sisir, ikaw ang pinakaamoy na amoy dahil sa pag-inom at paglalasing mo. Ang katawan mong mapaglaro at maasim ang amoy ang dapat na mas masama. Sinasabi mo ba yun? Hanlin, wala kang karapatang maging isang mapaglaro. Akala mo ay nakapasok ka na sa mundo ng mga sikat sa lipunan. Huwag nang mangarap ng ganyan, magising ka na. Ako ay isang silver member dito. At nasa malaki at marangyang hotel ng sa Xian. Mayroong isang hindi nakasulat na patakaran. Na ang mga tulad mo na walang alam, ay hindi dapat sumagot sa mga mataas na miyembro. Maaari kang tanggihan ng hotel. Manager Liu, dumating ka sa tamang oras. Ang taong ito ay nakasira sa aking karanasan sa pag-check-in. Pakisabihan siyang umalis ka agad. Si Ginoong Huang Xiaohan ay aming Black Gold Supreme Member. Mas mataas pa ito kaysa sa iyong AFE na miyembro ng Silver. Wala akong karapatang paalisin sila. Ano? Anong sinasabi mo? Itong taong ito ay ang kanilang Black Gold Supreme Member. Hindi pwedeng mangyari, hindi pwedeng mangyari. Isa lang siyang tagapag-ayos ng basura. Ay, ang mga Diyos naglalaban, ang mga mortal ang nagsasuffer. Ang mga maliliit na tauhan ay kailangang aminin na mala sila. Ginoong Liu, ang tatay ko ay isa ring miyembro ng Black Gold Supreme dito. Ngayon, maaari mo na bang paalisin ang taong ito? Nakaapekto na ito sa aking karanasan sa pag-check-in at sa aking damdamin. Bagamat ang Ginoong Huang ay isang Black Gold Supreme Member, si Ginoong Han ay ganoon din. At kakabok lang yan ang presidential suite para sa taong ito. Umaasa pa rin ako na kayo'y may kabutihan. Huwag sanang makaapekto sa aming iba pang mga Black Gold. Nakaranasan sa pananatili at pahinga. Mayroon lamang siyang 0 milyong. Mawawalan din iyon sa kalaunan. At saka, titingnan ko kung paano siya magiging mayabang. Siya ay isang Silver Zai member.
Samantalang ikaw ay isang Black Gold Supreme member. Ibig sabihin, isa lang siyang maliit na karami, di ba? Manager Liu, tanong ko sa'yo. Ayon sa mga patakaran ng hotel, kung ang maliit na karami na ito ay nakabangga sa akin, ano ang dapat gawin? Minsan, kaya mo akong tratuhin ng ganyan. Alam niyo ba kung sino ang tatay ko? Ginoong Huang, huwag kayong magalit, pakinggan niyo ako. Si Han Xian ay ngayon ang Supreme Member ng Seishan Xian. Mas mainam na magpakita ka ng respeto kay Ginoo Han. Alam ko na ang Chairman Huang ay iyong ama. Pero naniniwala ako na bilang Chairman Huang, malamang ay nais din niyang igalang ang mga patakaran ng Seishan Xian. Matapos sabihin ito, si Manager Liu ay naglabas ng walkie-talkie upang ipagbigay alam sa ilang mga gwardya. Di nagtagal. 2 matipuno at malalaking gwardya ang dumating. Gagawin niyo ba akong saktan? Subukan niyo. Ginoong Huang, nag-aalala ka ng labis. Nagkamali ka ng pagkaintindi. Sila ay nag-aasikaso lang kay Ginoong Han pabalik upang magpahinga. Ginoong Huang, huwag mo akong pahirapan, okay ba? Pagkatapos sabihin iyon ni Manager Liu, dinala ako ng grupo niya palabas. Matapos matagumpay na makapasok sa presidential suite, umupo ako sa malambot na imported na sofa. Nabili na ang sasakyan. Nakaayos na rin ang tirahan. Panahon na para ayusin ang ilang tao at bagay. Dahan-dahang kinuha ni Hanli ang kanyang telepono. Nagpadala siya ng isang voice message kay Liu Ruyan sa WeChat. Liu Ruyun, halika, sabihin mo nga sa akin. Ano ang magagawa mo sa akin? Sasabihin ko ang totoo. Hindi talaga ako natatakot. Huwag mong sabihin na siya si Huang Tianba. Kung maghanap ka pa ng tao para sa kuya mo, hindi rin ako magpapadala. Nakatanggap ako ng mensahe mula kay Liu Ruyan. Napuno ng mga pagbati. Umiti ako, at hindi ko ito pinansin. Samantalang sa kabilang panig, si Liu Ruyan ay nagrereklamo kay Nigo. Nagsasalaysay ng kanyang mga hinanakit. Ano bang 1 milyon? Totoo ba? Saan niya nakuha ang ganitong karaming pera? Siguradong ninakaw niya iyon, kuya. Yung pulubi na to, sobrang salat sa pera. Kung meron siyang ganitong kalaking pera noon, hindi na sana siya manghihiram sa'yo ng ganito. Kuya, kailangan mong magdesisyon para sa akin. Sa totoo lang, nabayaran na ni Hanli ang utang niya kay Xiao Liu. Ngayon, kahit papaano siya kumita ng pera, kahit gaano pa karami, iyon ay pera niya. Pero, Nico, naiinis siya sa loob. Sobrang naiinis siya. Sobrang masakit. Kung handa kang tulungan akong ilabas ang galit na ito. Nico, anong gusto mong gawin ngayong gabi, gagawin ko lahat. Paggising ko kanina, nagsimula nang sumikat ang araw. Kinuha ko ang cellphone ko para tingnan kung anong oras na. Hindi ko inasahan na maihigit sa 10 missed call sa itaas. Lahat pala ay mga tawag mula kay Nico. Haha, hindi na ako nagulat. Nahuli mo na ang isda. Mukhang naging matagumpay ang laro kagabi. Buksan mo lang ang ilang mensahe at tingnan. Lahat na nakalista ay mga mensahe mula kay Liu Ruyan. Easy, akala ko may kakayahan siya talaga. Pero hindi ko inasahan na isang maliit na laro lang. Ay malambing na naipasok siya. Mas mainam pa ang hindi maghintay ng tamang araw. Ngayon na ang araw. Dahil gusto ng taong ito ng paliwanag. Kaya tapusin na natin ito. Naisip ni Hanli na tawagan ang tao. O, hindi ba't ito ang mayamang si Han? Bakit ka naglaan ng oras para tawagan kami, mga maliit na tao? Hehe, kuya, hindi ko kayang sabihin iyan. Saan ako mangahas? Wala akong lakas ng loob. Ano bang klaseng tao ako? Kapatid, nasaan ka na ngayon? Pupunta na ako sa'yo. Nasaan ako? Nandito ako sa bahay mo naghihintay sa'yo. Ayos lang, Hanli. Magaling ka, bata. Itong maliit na lumang bahay ay may 1 milyong cash pala. Ngayon, ang laki na ng kapasidad mo. Tumaas na ang pakpak mo. Kahit ang tawag ko sa'yo, hindi mo na sinasagot. Kakakuha ko lang ng kaunting yaman. Lumabas tayo para mag-enjoy. Magpakasaya tayo. Papunta na ako para makita ka. Harapin ko ng personal ang paghingi ng tawad. Madali lang ang usapin ng pera. Madali naman pag-usapan. Ibibigay ko sa'yo ng 10 minuto. Dapat nandito ka na agad. Kung hindi kita makita, babantayan kita ng 10 minuto at babawasan kita ng 1 milyon. Yung 1 milyong yun para lang sa'yo. Natatakot lang ako na baka masyado kang maliit ang tiyan at mapuno ka lang. Nang naisip ko, sinadyang mag-antay si Hanli ng kaunti. Pagkatapos ay pumasok sa lumang bahagi ng lungsod. Dahan-dahang nagmamaneho. Pagpasok namin sa bahay, nakita ko agad si Nigo at si Liu Ruyan na nakaupo sa sofa. Uy, dumating na ang milyonaryong kaibigan, ang eksaktong oras. Bihirang bisita, welcome back, haha. Kuya, wag mo na akong pagtawanan, okay ba? Sino ang tinitingnan mo sa mukha mong parang pakwan? Natatakot ka bang baka kunin ko ang pera mo? Nalate ka ng 45 minuto, ha? Kung ay round off mo, 50 minuto na yon. Dapat ay bawasan ka ng 5 milyon, di ba? Sabi mo, may kabuang 1 milyon lang na cash. Agad-agad, 5 milyon na ang hinihingi mo. Hindi namin alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob nitong Nigo. Sa kabutihang loob, ang 1 milyon ay para kay Nigo. Itabi muna natin yung 5 milyon na yan, hindi pa usapan. Pag-usapan naman natin yung pang-insulto mo sa akin at sa babae ko. Yung moral damages ay 100,000. Yung bayad sa pagkatanggal niya dahil sa'yo ay 100,000. Hindi kita pinagsamantalahan, di ba? Makatarungan at makatwiran, di ba? Kuya, kung alam ko na si Jai Ruyan ay tao ninyo, hindi ko sana siya ginagalaw kahit isang daliri. Lahat ng perang ito ay para sa inyo bilang kabayaran. Sana kuya, sa hinaharap ay matulungan mo ako. O, gaano karami ang nais mong ibigay sa akin? Hindi naman ito tungkol sa pagbibigay galang. Kuya, hindi ka naman ganoon.
Hindi ba't naantala ka ng 50 minuto? Pagsasauli sa iyo ng 5 milyon. At kasama ang kayanyan. Nabayad para sa pinsalang emosyonal at kita na nawala, kabuang 2 milyon. Kaya't kabuang 7 milyon ang ibabayad sa iyo. Haha, talagang marunong kang makipag-usap. Babe, nasisiyahan ka ba? Hindi, bukod sa bayad. Kailangan mo ring lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, ipapabalik ko kay Nige ang tuhod mo. Talagang malupit ang babaeng ito. Si Nige ay ganid lang. Pero ang babaeng ito ay nakamamatay. Siyempre, si Nige ay kulang pa sa pera. Kaya't sinagot niya ang sinabi ni Liu Ruyan. Huwag mong sisihin si kuya kung hindi kanya pinoprotektahan. Pero ang magkakapatid ay magkakapatid. Ang pagkakaibigan ay pagkakaibigan. Ang babae ay babae. Dapat malinaw ang hangganan. Ayaw ng kuya na magdusa ang ganitong kayamanan. Tatanggapin ko ang 7 milyong ito. Ngunit ngayon, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad para sa kayamanan na ito. Nang marinig ito ni Hanli, agad na bumagsak ang kanyang mukha. Ngunit pilit pa ring bumiti. Ikaw, bilang isang lalaki, may ginto sa iyong tuhod, hindi ba ako dapat lumuhod? Hanli, ano ang ibig mong sabihin sa mga salitang ito? Binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo pa rin ito pinahalagahan, di ba? Ngayon, kailangan mong lumuhod at umamin sa iyong pagkakamali. O kaya't ako mismo ang magpapaluhod sa iyo. Niko, tulad ng usok, ate. Isipin mo na lang na hindi ako marunong at nagwawala, upang ipakita ang aking katapatan. Sa 1 milyong ito, 100,000 lang ang kukunin ko. Ang natitirang halaga ay para sa kabayaran kay Ate Ruyan. Pakiusap, maging maawain kayo. Ibig mong sabihin, ang natitirang 3 milyong ay akin. Hindi nagtatangi ang mga tao sa maliliit na pagkakamali. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng pera. Kukunin ko lang ang 100,000 para makahanap ng lugar na matutuluyan. Mga karaniwang araw ko. Yes pulubi. Mabuti na lang at nakakaintindi ka. Itong pera, tatanggapin na namin. Huwag mo na akong makita ulit. Mabuti na lang at may isip ka. May talino. Kapag naubos na ang pera, sabihin mo sa kuya mo. Siguradong ibibigay sa iyo ng kuya ang pinakamababang interes. Sige, salamat kuya. Salamat Ate Ruyan. Pagkatapos sabihin iyon, umalis ang dalawa na may dalang kahon ng pera. Ngumiti si Han at bumati sa dalawang tanga. Talagang nakakapagod ang magpanggap. Gusto pa nilang magpatira pa ako. Nangangarap ng gising. Pero itong sinigo talaga namumuhunan ng negosyo. Kinuha ang pera ko tapos nilagyan pa ng interes. Talagang isang galing sa negosyo. Kahanga-hanga talaga. Sobrang humahanga ako. Parang walang nangyari. Nahanap ang lighter at nagsimula ng apoy. Anak, nahanap mo ang lighter at nagsimula ng apoy. Lahat ng pera na iniwan mo, sunugin mo ng buo. Para maging malinis ang lahat. Pagkatapos gawin ito, magpalakpakan ka. Tumingin si Hanli sa sirang maliit na bahay na ito. Pagkatapos, lumabas si Hanli ng telepono at tumawag. Habang nag-iisip, pauwi na si Hanli sa hotel. Ngunit sa sandaling iyon, tumunog ang telepono. Tinanggap ni Hanli ang tawag mula sa naunang tawag ng alarma. Sinasabing si Nije ay nakontrol na. Umaasa akong makakapunta si Hanli. Para sumailalim sa investigasyon at pagtuturo. Kaya't hindi nag-atubili si Hanli. Diretso siyang nagmaneho papunta sa bagong distrito ng pulisya. Hindi akin ang mga perang ito. Wala akong kinalaman dito. Sa kanya galing ang lahat ng ito. May ebidensya ako. Itong mga pera, galing sa pagbebenta niya ng ginto sa pawn shop. Ang pulis na responsable kay Nigo ay si Chen Shu. Siya ang team leader sa lugar na ito. Magpakatino ka. Huwag kang magpapanggap. Ikaw ay isang habitual offender. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Hindi ako habitual offender, ito ay isang maling akusasyon. Sa loob ng maraming taon, ako ay palaging sumusunod sa batas. Magaling bata ang galing mo. Sabi ko na nga ba, bakit ka sunod-sunod na nagbibigay sa akin ng pera? Akala ko ay gusto mo akong lokohin, diti. Pagkatapos kong lumabas, makikita mo ang gulo. Mag-ingat ka sa mga salita mo. Magpakabait ka. Bakit ka pa manghihimasok sa harap ko at mangbanta ng iba? Ang pangalan mo ay Hanli. Medyo kakaiba ang pangalan mo. Pakiusap, lumapit ka at makipagtulungan sa amin. Katatapos mo lang marinig ang testimonya. Sabi niya, lahat ng perang ito ay ikaw ang nagbigay. Narinig kong ninakaw mo ang tindahan ng ginto. Nakuha mo ang 1 milyong. Talagang hindi ako nagkamali. Alam kong gagamitin ni Nige ang bagay na ito laban sa akin. Buti na lang ay handa na ako sa lahat. Wala akong ninakaw sa tindahan ng ginto. Ngunit kamakailan lang ay nagbenta ako ng isang batch ng ginto na nagkakahalaga ng 10 milyon. Pero halos naubos na ang pera ko. 10 milyon na ubos na ng napakabilis. Sabi niya, ikaw ay nagbenta ng ginto kahapon lang. At halos naubos na ito. Pinilit ako niyang mangutang ng maraming maliit na pautang sa labas. Pagkatapos bayaran, may natira na lang na mahigit 3 milyon. Pwede kayong pumunta sa bangko para tingnan ang detalye ng transaksyon. Pinakiusapan ni Chen Shu ang mga kasamahan sa Impormasyon Department na tingnan ang kamakailang bank statement ni Hanli at tumawag sa 4 na shop at hotel para mag-verify. Lahat ay tumugma ng ganap sa sinasabi ni Hanli. Makipagtulungan ka sa aming investigasyon. Pwede ka nang umuwi muna. Kailangan namin, makikipag-ugnayan kami muli. CJ, Official Chen. Salamat sa iyong pagsisikap. Ako ay isang mabuting mamamayan na sumusunod sa batas. Sa laban kontra sa krimen. Kung may kailangan, tiyak na makikipagtulungan ako ng buong puso. Hindi ako tatanggi. Hindi ko akalain na nakatakas si Liu Ruyan sa isang panganib. Hindi ko alam kung sa huling sandali ay iniwan ni Liu Ruyan si Nije. O si Nige ang nagligtas kay Liu Ruyan. Sa isip ko, binuksan ni Hanli ang WeChat. Tunay nga, nakita niyang nagpadala ng mensahe si Liu Ruyan sa kanya.
Ang bagay na ito ay hindi basta-basta matatapos. Sabi ni Xiaoya, tutulungan niya akong makilala. Maghugas ka ng liig mo at maghintay ka. Kaya mong manipulahin si Nije. Subukan mong manipulahin si Huang Tianba. Ang tatay niya ay si Zhang Qiang. Walang koneksyon o background si Daming. Wala kang halaga. Wala kang kwenta. Hindi pinansin ni Han Li ang kanyang sigaw. Yeswe, diretsong ilagay si Liu Ruyan sa blacklist. Hindi ko na makikita ang babaeng ito na nagkukwentuhan. Inilatag ni Han Li ang plano para makapasok si Nije. Ngunit hindi niya inasahan na may pagkukulang sa kanyang plano. Nagbigay daan ito kay Liu Ruyan na makaiwas sa panganib. Habang nag-iisip si Han Li, 3 dekada sa silangan, 3 dekada sa kanluran. Huwag maliitin ang kabataan sa kanilang kahirapan. Biglang tumunog ang telepono. Ginoong Han, ako si Zhou. Hindi ko alam kung naaalala niyo pa ako. Siyempre, naaalala ko. Si Boss Zhu ba? Ang inyong malaking pamumuhunan ay hindi malilimutan. Ginoong Han, may tumawag sa akin ngayon mula sa pulisya ng Xingxing District, isang opisyal na Chen. Tatanungin kita kung nagbenta ka ng isang batch ng ginto sa aming tindahan. Ginoong Han, sabihin mo sa akin ang totoo. Walang problema sa pinagmula ng batch ng ginto na ito, di ba? Maliit na hindi pagkakaintindihan lang ito. Naiintindihan na. Ngunit ang kaibigan ni Boss Zhu ay gumagawa ng peking pera. Narinig kong umabot ang halaga sa 10 milyon. Nahuli na siya. Alam mo ba ito? Nahuli ka na. Maaaring may maling pagkaintindi si Ginoong Han. Hindi kami magkaibigan ni Zhou. Hindi niya rin karapat-dapat maging kaibigan ko. Ganoon pala yun. Hindi ko alam kung anong dahilan tinawagan ako ni Boss Zhu. Ang bilis ni Ginoong Han. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Zhou. Hindi na nagpaligoy-ligoy. Alam kong marami pang produkto si Ginoong Han, di ba? Mas mabuting pag-usapan na natin ito ng diretsyo. Hindi naman ako gaanong magaling si Zhou. Gusto kong bilhin ang lahat, ano sa tingin mo? Kailangan ko lahat ng produkto. Malaki ang appetite mo ah. Baka mamaya, hindi sinasadyang magkamali si maliit na Ginoo. Kung masyadong marami ang nakuha, maaari kang mamatay sa sobrang pagkain. Hindi ko alam kung magkano ang balak gastusin ni Boss Zhu para sa hapunang ito. Bata, parang ginagamit mo ang taunang kita mo para hamakin ang aking pondo sa bulsa. Walang kaalam-alam. Boss Zhou, bakit hindi ko na lang kayo bigyan ng pampagana? Ilan? 120 kilo. Hindi naman masyado, maliit na bagay lang. Kahit kailan, handa akong makipagkalakalan. Ayos, napagkasunduan na. Bukas, pupunta ako sa tindahan ninyo. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa pangunahing ulam mamaya. Isara ng maayos ang pinto ng kwarto. Nagsimula na si Han Li sa pagkopya ng gintong bar. Nakatapos siya ng 120 kilo ng mabilis. Nang sumunod na umaga, ayos na ang lahat. Dinala ni Han Li ang gintong bar sa tindahan ng ginto ni Boss Zhu. Han Li, ang bilis mo talaga. Natawa si Boss Zhao sa sinabi niya. Hindi ba't nagmamadali akong dalhin sa iyo ang pera? Suriin natin ang kargamento dito. Hindi ko pa ba maaasahan si Han? Magkape tayo sa loob at mag-usap ng dahan-dahan. Tama ka, Nico. 1 milyong peking pera, hatol ay habang buhay. Karma lang yan, karapat-dapat. Ngunit, hindi ko akalain na si Nije ay talagang magtatanggol kay Liu Ruyan. Kapatid Han, kailangan mong mag-ingat. Masyadong maliit ang puso ng babaeng iyon at may galit. Pinahiya mo siya sa Jinggu. Tiyak na may galit siya sa iyo. Ngayon na wala na siyang suporta. Hindi mo alam kung ano ang magagawa niya. Huwag mag-alala. Alam ko na, natatakot pa nga akong hindi siya dumating. Nag-uusap sila ng magkasama, isa-isa. Palaging sinubukan ni Zudashing na alamin ang tungkol kay Han Li. Ngunit hindi ito pinansin ni Han Li. At si Liu Ruyan naman ay abala rin. Pumasok na ang kuya. Nakatakas siya sa panganib. Pero mas alam niya sa puso niya kaysa kanino man. Kung ang mga bagay na hawak niya ay mapalabas. Magkakaso siya ng pagkakakulong. Mas ikinagagalit pa niya ay na si Han Li, yung mahirap na pulubi, ay yumaman ng malaki. At nagmamayabang pa sa harap niya. Walang pakialam sa iba. Habang iniisip ni Liu Ruyan, lalong nararamdaman niyang may mali. Saan kaya nanggaling ang pera niya? Siguradong may something na hindi tama. Kaya tinawagan niya si Xiaoya. Pero wala siyang nakuha na useful na impormasyon. Narinig lang niya na si Han Li ay nag-upa ng 1 taon ng luxury suite sa Shengsen Hotel. Kaya nagpa siya siyang sundan si Han Li ng palihim. 14,333 nagmaneho pabalik sa Shengsen Hotel. Nang pumasok siya sa lobby ng hotel, nakaramdam agad siya ng hindi maipaliwanag. May isang mata na nakatingin sa dilim, nakasilip sa kanya. Sa isang sulyap sa gilid ng mata, napansin niya na sa sofa. May isang batang babae na nakasuot ng maskara at salaming pang-araw. May hawak na magazine at nagkukunwaring nagbabasa. Ngunit palihim siyang tinitingnan papunta dito. Sa isang sulyap ni Han Li, napagtanto niya na si Liu Ruyan iyon. Tahimik si Han Li. Nagkunwaring hindi nakita. Diretso siyang naglakad patungo sa elevator ng hotel. Nahuli na ang isda. 9:00 ng gabi. Dumating ang dilim ng gabi. Lumabas si Han Li mula sa hotel. Nagmaneho patungo sa lumang bayan. Sumakay si Liu Ruyan ng sasakyan. Sumunod ang daan sa likod. Master, sumunod ka ng mabuti. Huwag kang mawala. Boss Zhou, kilala mo ba ang maaasahang private detective? Kailangan kong kumuha ng tao para tulungan ako sa ilang bagay. O, Han Laodi, may problema ka ba? Walang anuman, maliit na daga lang iyon. Dinala ni Han Li ang sasakyan sa lumang, sirang subdivision. Pagbaba niya, napansin niya si Liu Ruyan. Nakatago ito at palihim na sumusunod.
Hindi pinansin ni Hanli ang kanyang presensya. Umunguol siya ng bahagya at naglakad patungo sa madilim na pasilyo. Si Liu Ruyan ay masigasig na sumunod sa kanya. Hindi siya naglakas loob na humiwalay. Matagal nang pinag-iisipan ni Hanli sa daan. Sa wakas ay nakagawa siya ng huling desisyon. Nais niyang gamitin ang puno ng kayamanan bilang panlilinlang. Para makahuli kay Liu Ruyan at Huang Tianba, ang malalaking isda. Sayang, hindi pwedeng maglabas ng masyadong maraming ginto minsan. Kung hindi, baka kumita pa sila ng mas mabilis kaysa sa akin ang pinakamayamang tao sa mundo. Mabilis na naipak ni Hanli ang mga gintong bar. At sabay na din niyang dinala ang puno ng kayamanan. Si Liu Ruyan ay tanging nakatitig habang umalis si Hanli. Hanli, hindi kita pababayaan. Alam niyang may hangganan ang kanyang kakayahan. Wala siyang kakayahang makuha ang palanggana ng kayamanan. Kailangan niyang humingi ng tulong kay Huang Xiao para labanan si Hanli. Tinawagan ni Liu Ruyan si Huang Tianba. Ikinuwento niya kay Huang Tianba ang lihim ng palanggana ng kayamanan ni Hanli. Bagaman may pagdududa si Huang Tianba, dahil may alitan na siya kay Hanli. Hindi naman siya tutol sa pagkakaroon ng karagdagang katulong. Agad silang nagkasundo. Pareho ang kanilang layunin. Nagpa siya silang magsanib puwersa laban kay Han. Hello, sino ito? Hello, Kuya Yang. Maaari ko bang tawagin kayong ganito? Ako ay ipinakilala ni Boss Zhu. Nais ko sanang humingi ng tulong sa inyo. Madaling nakipag-usap si Hanli kay Yang Wei. Nagkasundo silang makipagkita sa hotel kinabukasan para sa mas detalyadong pag-uusap. May nagmamasid sa akin. Hindi maganda ang intensyon ng dumating. Gusto nilang agawin ang isang bagay mula sa akin. Kailangan kong tulungan mo akong bantayan sila. Sino sila eksaktong? Isang babae na ang pangalan ay Liu Ruyan. Dati siyang nagtatrabaho sa ilalim ni Jugi. At may isang lalaki na ang pangalan ay Huang Tianba. Ang nakatatandang anak ng Huang Group. Ayos lang, walang problema. Ako ang bahala. Inaasikaso ko ang tao na susunod sa kanya ng 24 oras. Pakisiyasat din ang background ng pamilya ni Huang Tianbao. Lalo na kung may koneksyon siya kay Nije. Alaynan, tumango si Lao Yang. Pagkalipas ng isang linggo, nagbigay ng balita si Lao Yang. Tama nga, nagkasama sina Liu Ruyan at Huang Tianba. Nagtagpo sila sa CAF ng 2 beses. Pag-usapan kung paano makuha ang palanggana mula kay Hanli. Tulungan mo akong gawin ang isang bagay. Maghanap ng isang palanggana na katulad nito. Kahit na mukhang hindi gaanong magkaiba. Ginoong Han, anong kailangan ninyo? Mayroon bang mahalagang bagay? Hindi mo na kailangang magtanong pa. Ikaw na lang ang bahalang maghanap. Yitset, malinaw na. Pagkatapos ng 3 araw, natagpuan nila ang baso. Inilagay ni Hanli ang tunay na baso sa safety deposit box. Diretsong inilagay niya ang peke sa mesa. Habang kumakain sa hotel-restaurant, sinadyang iwanan ang room K. Tiyak na hindi pa nakalalayo si Hanli ng ilang sandali. Diretsong nilapitan ni Liu Ruyan at kinuha ang room K. Talagang hindi ka nagkamali tungkol kay Ginoong Han. Pumasok sila sa kwarto mo. Kinuha nila ang palanggana sa mesa. Ngayon ay papunta na sila sa labas ng lungsod. Nagpadala na ako ng tao para sumunod. Sige, agad na mag-ulat sa pulis. Ipadala sa akin ang tiyak na lokasyon. Sige, bukas. Ito ang sinasabi mong punong yaman. Tama ito kay Huang Xiao. Yung sirang bakal na palayok na ito. Nakita ko mismo si Hanli na ginagamit ito para makagawa ng ginto. Sigurado ka bang ito talaga yun at walang mali? Sigurado ako, walang duda. Paano ito ginagamit? Nakita ko si Hanli na inilalagay ang gintong bar sa loob. Tapos ay dumami na. Naging isang bundok na. Kumuha si Huang Tianba ng isang piraso ng ginto mula sa bulsa at inihagis ito sa palanggana. Naghintay ng ilang segundo na walang reaksyon. Liu Ruyan, niloloko mo ba ako? Wala akong ginagawang kalokohan, talagang nakita ko ito. Maaaring, siguro. Baka kailangan ng ilang mga salita o espesyal na oras. Liu Ruyan, sabi mo itong palayok ay isa lang. Paano natin ito paghahasyan? Mahal na emperador, hindi ba't nagkasundo tayong makipagtulungan? Makipagtulungan? Paano mo maibabahagi ang ganitong kayamanan sa iba? Huang Tianba, anong ginagawa mo? Gusto mo bang angkinin ito, nag-iisip ka ng guni-guni? Huang Tianba kinuha ang telepono at diretso. Pasok. Huang Tianbao, hindi mo pwedeng gawin yan sa akin. At ano ngayon? Ngayon, kanya na siya. Anong silbi mo pa? Huang Tianbao, hindi mo pwedeng gawin yan sa akin. Magbibigay ako sa'yo ng balita. Tutulungan kitang subaybayan si Hanli. Patayin mo siya. Dapat mabilis at malinis. Hinatak ng bodyguard si Liu Ruyan papalabas. Sa pagkakataong iyon, dahan-dahang bumukas ang rolling door. 11 fully armed na special police ang pumasok. Huwag kayong gagalaw, lahat magtago ng ulo at yumuko. Pagkatapos ng 3 araw, dumating si Hanli sa detention center. At nakipagkita kay Huang Tianba. Huang Xiao. Maganda ba ang sirang lata? Hanli, niloloko mo ako. Lahat ng ito ay plano mo. Haha, Huang Xiao. Ang sinasabi mo ay talagang nakakatawa. Ano bang ginawa ko sa'yo? Sabihin mo nga. Ikaw ang malaking anak ng Huang pamilya. Nagnanakaw ka ng aking lumang palanggana. At para sa isang lumang palanggana, gusto mong pumatay ng tao. Kapag sinabi ito, tiyak na pagtatawanan ka. Yung palanggana ay peke, di ba? Siyempre peke, ano pa? Wala namang talagang banga ng kayamanan. Sadyang madaling lokohin lang si Liu Ruyan ang tanga.
Pero hindi ko akalain na ikaw, Huang Xiao, ay maniniwala sa ganitong kalokohan. Kung totoo talagang may banga ng kayamanan, hindi na sana kami naging pinakamayaman sa mundo. Dumating si Hanli para makipagkita kay Huang Tianba. Upang tapusin ang usaping ito, maglagay ng tuldok, bagaman ang puno ng kayamanan ay tila hindi ka panipaniwala. Kung sakaling may naniniwala, magkakaproblema siya. Ngayon, pasiglahin natin si Huang Tianba para malaman niyang siya ang nagtakda ng lahat. Ang mga bagay na ito na nagiging dahilan ng pagpatay para sa isang bakal na palanggana. Sigurado akong hindi na siya magkakaroon ng mukha para ipagsabi ito. 2 buwan mula ngayon, hinahatulan ng korte si Huang Tianba dahil sa pagnanakaw at pagkidnap, nahatulan ng 15 taong pagkakakulong. Si Liu Ruyan ay naipakita rin ng nigo dahil sa pagnanakaw at paggawa ng peking pera. Nahatulan ng 12 taong pagkakakulong. Ang tanging kaunting panghihinayang ay hindi na ipabagsak ang ama ni Huang Tianba. Ngunit hindi naman ito gaanong mahalaga. Sa lihim na tulong ng barya ng kayamanan, basta't may sapat na oras para umunlad. Ang Huang Group ay parang isang langgam na pwede lang tapakan anumang oras. Lolo, salamat sa iyo.